Walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hangga't ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hangga't ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hangga't ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo, kailan may di magbabago ang kabutihan mo, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y
Hallelujah, hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Inaanyahan ko, ayan, nakatayo na po pala lahat. Totoo nga na ang bawat umaga, thank you. Totoo nga na ang bawat umaga ay bagong pagkakataon para maranasan at maranasan natin ang kabutihan at ang katapatan ng Diyos. Kaya ngayong araw, lumapit tayo ng may pusong puno ng pasasalamat at kagalakan dahil muli siyang nagbibigay sa atin ng lakas at panibagong sigla. Kaya't halina't sama-sama tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maghihintay ng may tagumpay pagkat pag-asa ko'y nasa iyo. Tatakbo ngunit di mahahapo, lalakad di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay pagkat pag-asa ko'y nasa iyo. Tulad ng agila'y maiilan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang maiilan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nangangali. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Thank you, Lord, sa panibagong sigla sa umagang ito. Hallelujah. Tatakbo ngunit di mahahapo, lalakad di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay pagkat pag-asa ko'y nasa iyo. Minsan pa, tatakbo ngunit di mahahapo, lalakad di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay pagkat pag-asa ko'y nasa iyo. Tulad ng agila'y pailan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang pailan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nangangali. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agila'y pailan lang na may panibagong sigla. Ako ay agilang pailan lang na may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nangangali. O Diyos, purihin ka. Tatakbo, di mahapo, lalakad di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay pagkat pag-asa ko'y nasa iyo. Tatakbo, di mahapo, lalakad di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay pagkat pag-asa ko'y nasa iyo. Tatakbo ngunit di mahahapo, lalakad di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay dahil pag-asa ko'y nasa iyo. Di mahahapo, lalakad di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay pagkat pag-asa ko'y nasa iyo. Tulad ng agila'y maiilan lang nang may
panibagong sigla. Ako ay agilang pailan lang. Nang may panibagong sigla, ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin. Sa ibabaw ng bagyo na nangangali, O Diyos, purihin ka. Tulad ng agila'y pailan lang. Nang may panibagong sigla, ako ay agilang pailan lang. Nang may panibagong sigla, ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin. Sa ibabaw ng bagyo na nangangali, O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. Sa panibagong sigla. Hallelujah! Lord, salamat sa panibagong sigla, Panginoon. Dahil sa panibagong siglang ito, Panginoon, labis kami magagalak at magpupuri sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Manalabi ko, O Diyos, sa iyo aawit. Yes, Lord. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka, pangalan mo'y luwalhati. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapang. Katapatan ko, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo pagpakailanman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman.
Oo, Panginoon. Sobrang nagagalak ang mga puso namin, Panginoon. Sobrang kaming nasisiyahan, Panginoon, tuwing nagpupuri kami, Panginoon. Tuwing itinataas namin ng iyong dakilang, Panginoon. Pangalan mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, we want to worship you with all our might. We want to worship you with all we have, Panginoon, with everything that we have, O Lord. Kasi yun yung deserve mo, yung best, Panginoon, na worship, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to live holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Deep within, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. And I choose to be holy, set apart for you, Lord. And I choose
worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your arms to those around me. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your arms to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your arms to those around me. Oh, fill me with your heart. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will put my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh Lord, fill me with your heart.
not be shaken. Oh, I will not be shaken, oh Lord. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the groans of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Hallelujah. We worship you. We glorify your name. Hallelujah. Napakasarap mong purihin, O Lord. Totoo, Panginoon. Nagagalak ang mga puso namin, Panginoon. Nagagalak ang mga puso namin umawit, sumayaw. Natutuwa kami, Panginoon, tuwing kami nasa iyong presensya, O Lord. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin sa umagang ito, O Lord.
giving you our best today. We're giving you our very best, our everything, Panginoon, because you deserve it. Hallelujah, hallelujah, Lord. You deserve all the worship. You deserve all the glory, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, magalak ka, Panginoon, sa mga papurit pagsamba namin. At nawa, Panginoon, sa umagang ito, buksan mo ang aming mga puso. Samahan mo kami, Panginoon, habang kami natututo ng iyong mga salita. At hayaan mong isa pamuhay namin, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon. Hayaan mong baguhin kami nito, Panginoon, ng align sa iyong mga will, Panginoon, sa buhay namin, O Lord. Salamat, Panginoon, for every chances, Panginoon, for every opportunity na makakapakinig kami ng iyong mga salita, O Lord. Ikaw nawa, Panginoon, na maging sentro ng umagang ito. Sa iyo namin binabalik ang lahat, ang pinakamataas na papurit, pasasalamat, O Lord. Hallelujah. Sa iyo lahat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. From the book of Philippians, chapter 1, verse 9 to 11. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praise of God. And now let us open our heart and hear the message of the Lord from Pastor Levy. Good morning. Pati mo yung katabi mo sa'yo, good morning. Morning. Okay. Hallelujah. So magandang umaga po sa bawat isa. Marami pang bakante sa harap. Mukhang may kakaiba sa likod. So purihin ang Panginoon this day. Salamat sa isang medyo malamig na umaga. At first week ng October, pumasok na ang ika-4 na bahagi ng taon. Salamat sa Diyos sapagkat buhay ka pa rin. Amen. Okay, at may kalakasan ngayong umaga. So, welcome po sa bawat isa. Welcome if we have visitors. Welcome po kayo. Salamat sa Panginoon, nakasama namin kayo. At isang umaga na naman na tayo ay may isang magandang pagpupuri, pagsamba sa Panginoon. Beautiful songs na very prayerful yung dating ng mga awitin, at kung ito ay habang inyong inaawit, nakikita ninyo how we are privileged na ganyan tayo kalaya na nakakalapit sa Panginoon at nasasabi ang mga nasain ng ating puso. Minsan pa tayong tumayo at tayo ay lumapit sa Diyos, humingi ng kanyang biyaya at habag sa bawat isa sa atin. Aming Diyos, nagpapasalamat kami sa araw na ito. Nagpapasalamat kami sa buhay ng bawat isa na kasama namin ngayon. Gayun din ang mga kapatiran namin na marahil may karamdaman sa oras na ito at hindi nila magawang pumarito upang makasama ang mga kapatid sa pag-worship sa iyo. Samahan mo po sila where they are right now, and I pray na ikaw magpagaling sa kanila, sa kanilang kalagayan ngayon. And those who have struggles na kinakaharap at masyadong mabigat ito, that they find it hard to go to church. Lord, we pray na abutin mo rin sila at samahan where they are right now. And those people who are with us online, pagpalain mo po sila at samahan habang ginaganap ang gawain ito. Salamat po sapagkat ikaw ay nakaaabot at kaya mong hipuin ang sino man nasaan man kaming lugar. Hayaan mo na hindi lang ang pagpapala mo ang aming matanggap, kundi ang aming buhay at paraan ng pagsamba sa pag-awit, pananalangin, pakikinig ng iyong mga salita at pagtanggap nito
ay makapagbigay din ng kapurihan sa iyo. Samahan mo po kami ngayong umaga. We give back all the glory and honor to you in Jesus' name. Everybody say amen. Amen. Okay, makakaupo na po kayo. Binasa na yung ating text for today. Hindi ko alam kung kailan pero lately nito lang taong ito ay ganaganap pa maraming graduation at nakapanood tayo ng maraming mga speech ng mga cum laude. One of the speeches na medyo nag-viral dahil sa magandang content ng speech ay yung kay Tricia Ann Anda ng De La Salle University. Graduate ng psychology, summa cum laude. Part of her speech, ganito yung sabi niya, "If I could remove this medal from my neck and give it to someone else, I would hand it to my classmate who worked online jobs and part-time shifts between classes, some with cracked phones, borrowed laptops, selling food, art, anything just to make ends meet. To those who showed up with tired eyes but hearts that refused to quit, to the one who studied through tears, who cried in silence, but still made it to class with a smile. They never complained, they never asked to be seen, but I saw them." Ang ganda nung kanyang speech na siya yung hinahangaan pero ang puso niya ay puno ng paghanga sa kanyang mga kaeskwela o sa mga estudyanteng marahil kasabay niya na nagsikap, hindi sila naging cum laude pero nakatapos sila. At baka nga may potential silang maging cum laude pero dahil sa kakulangan ng kakayanan ay nailaan ng ilang oras nila sa pagtatrabaho para lang makatapos. Parang sinasabi niya, sila ang mga cum laude. Nag-viral ang speech na ito because of this content. Para sa kanya, ang award na summa cum laude ay nararapat ibigay sa mga mag-aaral na hindi binayayaan ng sapat na pambayad ng tuition fee or school expenses, pero ginawa yung lahat. Para kay Tricia Ann, sila ang tunay na cum laude. Men and women of character. Hindi lang mataas ang IQ, hindi lang mataas ang EQ, mataas din yung kanilang AQ, adversity quotient. Kaya kung may mga estudyante tayo dito ngayon, at andito ang inyong pamilya, ay sikapin natin na hubugin ang ating mga anak na hindi mainggit sa mga bagay, sa mga estudyanteng kapwa nila na napapasana all sila kasi hatid sundo ng kotse, tapos hindi kailangang magsikap, hindi na kailangan magbaon kasi bibili na lang ng pagkain diyan sa tabi sa fast food or sa restaurant. Samantalang ikaw ay kandaipon ng iyong pamasahe. Magandang pagkakataon nito, mga magulang at mga estudyante, ang mga bagay na mayroon ng mga taong napapasana all ka ay hindi garantiya na magiging excellent people sila, na magiging best people sila pagdating ng araw. Sapagkat ang offer ng Diyos na pinaka ay para sa lahat anuman ang kalagayan mo sa buhay. Amen! Now, at sa ating series na My Best for the Savior, the best place to start is with your character. Everybody say character. Yan ang first topic natin. Best in character. Giving your best begins with who you are, not with what you do. At sa Philippians ay binasa yung ating passage. Now, saan ba talaga nagsisimula ang pagiging excellent? Kung nais ninyong maging excellent, ang pinakamainam po na pasimulan ng ating mga sarili ay doon sa ating ugali, sa ating asal, sa ating
karakter. Mga magulang, no, sa panahon ngayon, ito ang magandang pagfokusan natin ng panahon sa ating mga anak. Lalo na napakalaganap ang impluensya ng maraming mga bagay para ma-distort yung pananaw ng ating mga anak sa mga hindi tamang pagtingin o perspektibo sa buhay. Dapat talaga ay ginagampanan ng mga magulang ng mabuti ang kanilang tungkulin, no, sa kanilang mga anak. Ma-develop yung authority ng mga magulang sa kanilang mga anak na kung saan ay tatatak sa isip ng mga bata na ang kanilang pinaka-otoridad dito sa lupa ay hindi ang mga guro, hindi ang mga social media influencers, kundi ang kanilang magulang. Importante po ito, no? So dapat maging excellent sa character. I always remember what my wife told my daughter when she was young. Sabi niya, mas gusto ko na maging hindi not cum laude, gusto ko best in character ka. Best in character. Hindi ko alam kung nangyari ngayon. Tanungin niyo yung asawa ko kung best in character nga yung anak ko. So saan ba nagsisimula ang pagiging excellent in character? Sa trabaho ba? Sa ministry ba? Sa performance ba? Sabi ni Paul, ang excellence ay nagsisimula hindi sa ginagawa mo, kundi sa kung sino ka, kung ano ka, no? Ang character is who you are. It's measured best when no one is with you, when you are on your own. No, kapag ikaw ay nasa lugar na ikaw lang ang nakakakilala sa sarili mo. Kapag wala ka sa church, kapag wala ka sa lugar ng mga taong merong impression sa iyo na Christian ka, no, na ikaw ay anak ng isang couple na Christian, na ikaw ay isang member ng Blessed Hope, na ikaw ay born again, no? Doon nakikita ang ating character. Now, character excellence, ito dapat ang pinag-uugatan ng lahat. Sa Philippians, kung saan ay kinuha yung ating binasa, sumulat si Paul ng mahigit 10 aklat sa New Testament. Sinulat niya sa mga mananampalataya sa Philippi, itong book na ito. Ang city of Philippi ay isang Roman colony na ngayon ay bahagi ng modern Greece. Tinawag itong First European Church, kung saan si Apostol Pablo mismo yung nagsimula, no? Nag-church plant dito. At sa mga sulat ni Pablo, kung inyong oobserbahan, ay pinakamasayang sulat ito. In fact, the general theme of Philippians is joy. Kahit pa noong sinulat niya ito, siya ay nakakulong. Pag binasa mo yung book of Philippi, yung letter of Paul to the Philippian believers, mababanaag mo sa buong aklat yung tema ng kagalakan. Ang mga taga-Pilipos ay malapit sa puso ni Pablo. Isa sila sa mga pinakaunang church na tinulungan siya sa ministry in so many aspects, including financial, moral, and material. Dahil dito, hindi nakapagtataka na ang panalangin ni Pablo para sa kanila ay hindi lang tungkol sa tagumpay o proteksyon. Mas malalim ang prayer ni Pablo tungkol sa kanilang paglago sa pananampalataya at pagkakaroon ng excellent character na kalugod-lugod sa Diyos. Now, based on what Paul wrote in this group of believers, tingnan natin ang mga palatandaan ng isang taong nagtataglay ng excellent character. Okay. Sabi mo sa katabi mo, best in character. Best in character. Now, where does it start? According to the writings of Paul, Philippians 1:9, it starts with growing love. Naway higit pang sumagana ang inyong pag-ibig. Una sa lahat, naway higit pang sumagana ang inyong pag-ibig. Ang unang hakbang sa pagkakaroon ng excellent character ay hindi talent, hindi husay,
hindi galing, kundi pag-ibig. If there is kung merong pinakakilalang pagkakakilanlan sa ating Diyos, kung saan ay sinabi sa sulat ni Juan, God is love, and love is God. Ay pag-ibig. Sa pinakatanyag na verse sa Bible, John chapter 3 verse 16, for God so loved the world. So ang pag-ibig na tinutukoy ni Pablo ay hindi lang emotional love. Ang salitang ginamit nito ay agape, ang uri ng pag-ibig na walang kondisyon, mapagbigay, hindi makasarili, at nakasentro sa kapakanan ng iba. Ang panalangin ni Paul ay sumagana ang ganitong uri ng pag-ibig sa bawat isa. At higit pa na ang inyong pag-ibig ay sumagana ng higit at higit pa, no, according to the writings of Paul. Ibig sabihin, yung nature ng pag-ibig na ito dapat ay lumalago at lalong tumitingkad, no? Yung unti-unti naiintindihan mo kung bakit yung relationship ni Lord sa church ay inihambing sa relasyon ng mag-asawa. Kasi walang mag-asawang tatagal kapag hindi in-apply itong agape love. Kasi the more na makasama mo ang tao na pinakasalan mo, at the more na nakikilala mo siya, the more na nakikita mo yung mga bagay na hindi mo masyadong na-consider nung bago mo siya pakasalan. Naa-attract ka sa kanya nung hindi mo pa siya masyadong kilala, pero nakikilala mo na siya. Siguro ito dahilan kung bakit marami mag-asawa hindi na nagde-date. Gaya ni Kuya Bayon tsaka ni Ate Lee, lagi nanonood ng sunset. What an inspiration. There is a couple just like this, no? So, hindi ba, no? Parang, wala nang kilig eh. No? Wala nang kilig. Pero hindi kilig lang yung pag-ibig eh, no? Hindi lang pero naiintindihan niyo ko mga mag-asawa? Hindi ba parang salamat sa Diyos at binuhusan niya ako ng kahit konting agape. At kung hindi talaga, pero huwag kang magyayabang ha, yan din yung sinasabi ng asawa mo sa'yo. Nare-realize natin later on that love really is choosing to love the person. No, pagpili talaga. So, yung nature ng pag-ibig na to dapat lumalago. Ang pag-ibig ng iba kasi sa halip na lumalago, lumalabo. Pero ang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig na dapat ay nasa sa atin, dapat umaapaw, lumalalim, lumalawak. Habang nagiging closer tayo sa Panginoon, nagiging closer tayo sa isa't isa, and let me tell you this, there is no other way. A person who can love another person deeply is a sign that this person loves God, growing in his or her love to God. Wala nang pinakamalalim na pag-ibig na pwedeng ipataw ang isang tao sa kanyang kapwa kung hindi ito nag-uugad sa pag-ibig niya sa Diyos na lumalago. So, bakit pag-ibig ang pangunahin? You have heard it. Ang pag-ibig ang ugat ng lahat ng aspeto ng Christian character. Kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka kahusay magsalita o gumawa, kahit gaano ka kasipag, kung walang pag-ibig, walang saysay ang lahat ng ito. Sinabi na rin ni Paul yan doon sa 1 Corinthians chapter 13. So, okay naman yung malambing na pag-ibig, pero hindi lang malambing, dapat malalim ang pag-ibig. So, sa Philippians 1:9, ang pag-ibig na hinihiling ni Pablo ay pag-ibig na may lalim. At hindi ito pwedeng malalim kung walang kaalaman.
Kaya grow in love, it has to do with seeking the Word of God more. What the Lord teaches us. Importante po talaga, hindi tayo po pwedeng lumalim sa pag-ibig sa Diyos nang walang kaalaman. Kaya, sabi ng tinuro sa second session ng ating Destiny Training, lakasan, So, hindi pag-ibig na bulag, hindi pag-ibig na pabigla-bigla, padalos-dalos, pag-ibig na mayroong discernment, pag-ibig na may kaalaman. So, kung gusto mong umangat, yung character, kung gusto maging best in character, so tanungin mo muna yung sarili mo, lumalago ba yung pag-ibig ko kay Lord? Mas naiintindihan ko ba ang kanyang puso ngayon kumpara noon? Lumalawak ba ang aking pasensya sa asawa ko, sa mga anak ko, sa mga tao sa paligid ko? Nadadagdagan ba yung malasakit ko sa iba? Kahit doon sa mga taong mahirap mahalin. So, ang pagiging best in character is built on, not on rules, but on love. Love that matures. At ang pag-ibig na yan, ang nagpapagalaw sa lahat ng bahagi ng ating ugali. Pag-iisip, gawa, at pakikipagrelasyon. Yan po ang himala ng pagbabago ng buhay natin. Yung pag-ibig na galing sa Diyos na namamahay sa iyong puso na iyong tinanggap. So if you want to be a person who possesses the title Best in Character, tingnan mo nga yung katabi mo, may pag-asa ba? Maging best in character yan. So, wag mong sukatin sa galing, hindi pa galingan. Sukatin mo sa lalim ng pag-ibig. So, wag mong pagbatayan yung karisma. Kasi hindi naman lahat ng tao makarisma eh. Iilan lang yan. Mas importante ang karakter. Ang pagtuunan ng pansin ay yung demonstration ng pag-ibig. Sapagkat doon nagsisimula ang lahat. 1 Corinthians chapter 16 verse 14. Everybody read. O, sabay-sabay. Everybody go. Let all that you do be done in love. No, mas nararamdaman kapag ginawa, buhat sa pag-ibig. Number 2, it is shown in wise decisions. Wise decisions. Philippians 1 verse 10a, upang inyong mapili ang mabuti, so that you may be able to choose what is right. Character is revealed in our choices sa ating mga pagpili. Itong pagpili na ito ay nangangahulugan na to test, examine, and approve after close scrutiny. Ang isang tanda na ikaw ay nagmamature ay kapag hindi ka na pabigla-bigla sa iyong mga desisyon. Ang tanda na ikaw ay nagmamature ay kapag nakakaya mong balansehin ang emosyon at pagdidesisyon. So, ibig sabihin, ito ay isang mapanuring pagpili. Hindi pa dalos-dalos, hindi base sa damdamin, kundi base sa kaalaman at karunungan na hinugot sa pag-ibig ng Diyos. Kapag kayo po ay gagawa ng isang malaking pasya, at kayo ay parang na-overwhelm. Yung kumakabog-kabog ang dibdib mo, yung parang hindi ka masyadong mapakali. Tapos feeling mo parang urgent na pasyahan mo na. Alam niyo po magandang gawin? Matulog ka muna at ipagpabukas muna. At kung bukas ganun pa rin,
pabukas mo uli. Kahit abutin ng 1 buwan yan, makikipaglibing ba ako o hindi? Nabot ng 1 buwan. Hindi naman yung inibig ko sabihin. Para mapili ang mabuti, as long as hindi ito usapin ng ikamamatay, kundi sa totoo lang pwede namang maghintay. At minsan, kung madelay man, mas nakakabuti, mas mainam. Hindi man siguro perfect ang desisyon, pero malayo sa palpak na desisyon. At isang mabuti pang nakakatulong, maging open ka, kung kinakailangan humingi ka ng payo sa iba, ikonsulta ito sa mga taong mapagkakatiwalaan at makapagbibigay ng mga payong makapagpapalinaw ng iyong isipan. Hindi masama yon. Part din yun ng maturity, yung pagkilala mo na wala kang monopoly ng desisyon sa mga importanteng bagay. Kundi kaya tayo nilagyan ng mga tao sa ating paligid, sapagkat ang mga taong ito ay kailangan natin sa mga pagkakataon na kailangan natin sila. Upang mapili ang mabuti. It's not on how you feel, but on how you filter life's options. And ang pagkakaroon ng excellent character, best in character, honors God. Si Daniel, in Daniel 1 verse 8, meron siyang isang paninindigan. Ano yung kanyang paninindigan? Ano yung kanyang mindset? Si Daniel ay nagpasyang huwag dungisan ang sarili. Si Daniel, ng kapanahonang nagpasya ng ganito, ay nasa kanyang kabataan, kung saan ay napaka-prone na labagin ang ganitong paninindigan. Pero sa kanyang status bilang isang kabataan, ay ipinakita niya ito actually hanggang sa huli ng kanyang istorya. Nabihag siya, kasama ang kanyang mga kaibigan at iba pang mga taga-bansa nila, dinala sila sa lugar na may ibang kultura. May chance siya na maging convenient ang kanyang buhay sapagkat pinapaboran siya ni Haring Nebuchadnezzar. Pero pinili niya yung mas mahirap. Pero tama, kung papipiliin ka sa Vikings at saka sa karinderya na ang luto ay sinabawang malunggay, pritong galunggong, half-cook na ampalaya, na nilaga lang. Then, yung pagpipilian mo, buffet 101. O kaya ay Vikings. Ano pipiliin mo? Vikings, pastor. Kasi minsan lang yun to araw-araw. So, bata pa, ang galing na niyang gumawa ng desisyon. Pero hindi dahil magaling siya, because of his disposition, sa kanyang desisyon, ang kanyang isipan, ayaw niyang dungisan ang pangalan ng Diyos. At saan man siya dalahin ng ganitong prinsipyo, gagawin niya ito kahit ito ang mahirap. So ano ang ending? Pinagpala siya. Pero hindi naging madali ang kanyang dinaanan. Dumaan siya sa butas ng karayom, nanganib ang kanyang buhay. Pero yung pabor, respeto at kapangyarihan, nakamit niya. Wise decision making is a fruit of character. Bawat araw may choices tayo. At sa bawat pagpili, laging tatandaan, hindi lahat ay maganda, hindi lahat ay tama. Kaya kung tatanungin yung sarili, pinipili ko ba ang tama kahit mahirap o ang madali kahit mali? Tagal pa naman yung eleksyon. Pero gusto ko na rin sabihin, tatanggapin ko na yung binibigay ng kandidato.
Kasi, pag naboto na yan, wala nang pakialam sa akin yan. At least, sa pamamagitan ng binigay niya sa akin, nakinabang ako sa kanya. Tama? O mali? Gagawin mo o hindi? Ayan. Kaya meron tayong ganitong kalagayan sa ating. Kapag may mga moral choices, honesty, purity, integrity, nakasalalay, ikokompromiso ko ba ang aking pananampalataya at ang aking identity bilang isang Kristiyano o maninindigan ako? So, hindi sa husay nakikita ang karakter, kundi sa mga desisyon na ating ginagawa. Lalo na sa mga sandaling wala na nakakakita sa atin. At lalo na sa mga sandali na ang bagay na ito ay ginagawa ng marami. Walang sisisi sa iyo kasi ginagawa rin ito ng iba. Kung gusto mo maging excellent sa iyong karakter, dapat merong disiplina sa konsensya, dapat nakasaturate ang ating puso at isipan sa salita ng Diyos, dapat i-practice natin ang wise decision making. Sabi ni Mother Teresa, sa mga maliliit na desisyon. Sa mga maliliit na desisyon na ating ginagawa. Kasi minsan kahit dahil maliit lang naman yan hayaan mo na, maliit lang naman yan. Sa mga maliliit na bagay, sa pag-handle ng pera, sa mga relationship na meron ka, sa pagbibitaw ng mga salita. So, you are one decision away from either honoring the Lord or hindering His glory and His witness. Sabi ng Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Number 3. Excellent character results in fruitfulness. Everybody say fruitfulness. Okay, yun yung gusto natin laging marinig. Yun yung gusto nating makamit. Yun yung gusto nating magkaroon. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi kapag tinanggap mo si Lord, automatic na fruitful na ang buhay mo. Hindi automatic na magiging madali ang lahat ng bagay. Hindi automatic na kapag nag-pray ka, andyan na, ibibigay na ni Lord sa iyo. Hindi automatic na ikaw ay hindi na makakaranas ng mga masasakit na karanasan ng buhay. Hindi automatic na ikaw ay makakatapos ng pag-aaral. Hindi automatic na ikaw ay mapopromote. Hindi automatic ang lahat ng mga bagay na ito. At kung ikaw ay seryoso sa pagiging Kristiyano, naiintindihan mo ang sinasabi ko. Parang minsan wala tayong pagkakaiba sa mga tao nakakaranas ng mga hirap sa buhay. Kaya minsan nasasabi natin, bakit Christian na naman ako? Ba't mas okay pa noon nung hindi ako Christian? Kasi nga, may struggle ka na between, may character ka na Pinaiiral mo na yung godly character noon, okay lang naman sa'yo nagmumura. Okay lang naman sa'yo yung mga maliliit na kasalanan. Pero ngayon na nasa Panginoon ka na, naintindihan mo na ang pagsunod pala sa Diyos ay totality ng ating buhay. At kapag ikaw pala sumusunod sa Diyos, hindi lahat ng tao papabor, papalakpak, matutuwa, at bibigyan ka ng pera. Marami pala ang magagalit sa iyo, marami pala ang hindi matutuwa sa iyo, at pahihirapan ka pala, merong parang indirect persecution na nangyayari. No? So lumiliit ang mundo mo, kumukonti kaibigan mo, gumagawa ka ng tama, sila na po-promote. Kasi iba laban nila, iba laban mo. Hindi po ba? Mas humihirap. Pero pinatunayan nitong mga example na binigay natin, and maybe some of you will testify kung paano ito ginagawa ng Panginoon. Philippians 1:11, puspos ng mabuting gawa na bunga ng iyong pakikipag-isa kay Kristo. The fruitfulness we are referring to
in this point not only pertains to what we receive, but what we do. Fruitful in all that we do. Ang excellent character, hindi lang ito napi-feel, no? Ito ay nakikita. It is an inward virtue with an outward expression. Ano yung outward expression? Mabubuting gawa. Hindi nakapagliligtas ang mabubuting gawa. Kaya hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ngunit ang patunay at malinaw na patunay na ikaw ay ligtas na ay sa pamamagitan ng iyong mga ginagawa. Puspos ka dapat ng mabuting gawa. Sabi ni Pablo, nilalarawan niya yung isang puno na hitik sa bunga na nakikita ng mga taong dumaraan. Mga bungang ito ay ebidensya ng buhay ni Kristo ng isang taong nagtataglay ng karakter na tinanggap niya mula sa Panginoon noong siya ay naging Kristiyano. Ano ang source? Hindi kabaitan, hindi self-improvement. Ito ay natural na bunga ng isang genuine na relationship kay Lord. Kaya kung may nagtataka kung bakit nagbabago ka, at maging ikaw din ay nagtataka, nagpapakita ito ng iyong tunay na pakikipagrelasyon sa Diyos. Hindi mo kailangang pilitin na maging mabait. Pag tunay ang relasyon natin sa Panginoon, kusa kang mabait. Kusang makikita ito sa ating buhay. John chapter 15 verse 5, everybody read. Ako ang puno ng ubas, at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ay mamumunga ng marami. Ang isang puno, for example, puno ng manggang China, o Indian mango, hindi ko pa rin ma-reconcile yun, anong pagkakapareho nila, manggang China at Indian mango. Hindi to sumisigaw. Hindi to nagtotorotot at pinagyayabang sa mga tao. Ang dami kong bunga. Hindi nagmamalaki yan. Tahimik lang yan. Pero kahit sino makakita, titingin sa kanya. Ma-appreciate siya. Napapansin siya, no? At pinagnanasaan nga rin siya. Nagiging kaakit-akit. Ganyan dapat ang buhay ng isang taong nagtataglay ng best in character. Tahimik lang. Parang tahimik lang. Pwedeng hindi ka napapansin, pero yung bunga mo ang sumisigaw. Tahimik ka lang, pero maayos kang makitungo sa iyong kapwa. Pag sinabing sa iyong kapwa, hindi sa mga taong nakatataas lamang sa iyo, kundi lalong-lalo na sa mga taong mababa ang kalagayan kesa sa iyo. Madali tayong magmayabang sa mga taong nakakababa sa iyo. Pero kapag mabait ka sa mga taong nakatataas sa iyo dahil nakakataas sila, pero mayabang ka sa mga taong nakabababa sa iyo kasi mababa sila sa iyo, is that character? Tahimik lang pero maayos makitungo sa kapwa. Tahimik lang pero nagtuturo ng tama at nagpapakita ng magandang halimbawa. Tahimik lang pero tumutulong sa nangangailangan. Yung ginagawa ng kaliwa, hindi na pinapaalam sa kanan. Tahimik lang pero tapat sa kanyang trabaho. Maaasahan, mapagkakatiwalaan. Tahimik lang, pero may malasakit sa gawain ng Panginoon. Hindi siya leader, pero may malasakit sa gawain ng Panginoon. May malasakit sa mga manggagawa sa church. Tahimik lang, pero nakakapag-win ng kaluluwa sa Panginoon. Nakakapag-invite, nakakapagdala ng kaluluwa sa Panginoon. Tahimik lang siya kasi alam niya na ang bunga niya ay hindi para sa kanya, not for His glory. Ang bunga niya ay para sa kapakinabangan at para sa kalawalhatian
ng Panginoon. Nung inilarawan ni Jesus kung sino yung kanyang kikilalanin sa mga huling araw, hindi niya sinabing ang mga nahalal na maging senador at congressman. Hindi niya sinabing ang napasama sa kabinete ng presidente. Hindi rin yung mga naging kilala na mga ngaral. Hindi rin yung mga nakapagpatayo ng mga foundations. Sa huling araw, hindi yung maraming alam, hindi yung laging nasa simbahan, hindi yung magaling mag-share. Ang sabi niya, sila na nagpakain sa akin nung ako'y gutom, nagpainom nung ako'y nauuhaw, tumanggap sa akin nung ako'y isang dayuhan, nagbigay sa akin ng damit nung ako ay hubad, yung mga dumalaw nung ako ay may sakit at nakakulong. At yung mga hindi sumisigaw, pero natural na lamang nilang ginagawa ang mga bagay na ito ay nagtaka. Sapagkat sila yung nilagay sa kanan. Sabi niya, kailan po namin ginawa yon? Best in character. Men and women who naturally flows the love of God from their hearts to others. Sabi ni Lord, ang bawat ginawa ninyo ng tahimik sa isang pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay ginawa ninyo sa akin. Ang pagiging best in character ay nakikita sa practical na kabutihan, hindi sa theological na kaalaman. Kahit simpleng gawa lang ng malasakit sa kapwa, kung mula sa pag-ibig, ay kinikilala ng Panginoon bilang paglilingkod sa Kanya mismo. Hindi ba magandang diyan natin pasimulan yung tinatawag na ministry? Yung sasabihin mong wala akong ministry, ang nasa isip mo wala ka kasing katungkulan sa simbahan. Pero malaki yung pangangailangan ng ministry na hindi mo kailangan ng title. So wala sa populasyon, wala sa popularity. Basta yung puso mo nagmamahal ng totoo sa Panginoon, hindi ka mawawala ng opportunity to do ministry. Amen! So tatanungin ng sarili, may ginagawa ba akong kabutihan na hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa kapakanan ng iba? Kapag may nangangailangan, kahit papaano, nakakatulong ba ako? Dumadamay ba ako? O lumalayo? Kapag may mga taong nahihirapan, tumutulong ba ako nang walang kapalit? So hindi po sa malakihang accomplishment, minsan isang simpleng malasakit lamang. And there are a lot of stories of those people who became very famous and was able to win so many souls for God. Some of them, alam nyo, isang small act of kindness lamang ang pinagsimulan kung bakit sila naging Kristiyano. Maraming mga bayani ng pananampalataya, hindi pinapagtayo ng monumento. At isa marahil ito sa mga nakakagulat pagdating sa huling araw. Yung tunay na pagpaparangal at pagpapakilala na ang Diyos mismo ang maghahayag. Expect ka. Yung palang tatahimik lang doon, sila yung kinikilala ng Panginoon. So let our actions be louder. Pagharap natin kay Lord, hindi lang niya tatanungin, naniniwala ka ba sa akin nung ako ay nabubuhay pa? Tatanong niya, mahal mo ba ako? Sa paraan ng pagmamalasakit mo sa iyong kapwa. So ilalagay ka sa kanyang kanan. Kaya po, ang bawat araw natin, punuin natin ng mabubuting gawa. Mabubuting gawa na bunga ng ating genuine relationship kay Lord. Not for our own glory. Hindi para maligtas, ligtas ka na eh. Kundi dahil malay mo sa pamamagitan nito,
ma-experience ng mga tao yung prevenient grace. Yung sa pamamagitan nito, mapamulat sila. May Diyos pala! At yun ang pagmula na sila ay hanapin ng Panginoon at maka-experience ng saving grace. Sabi ng Matthew 5 verse 16, gayon naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ang isang punong may malusog na ugat na namumunga ng natural, ganyan ang taong best in character. Amen? Tayo po tayong lahat and let's close with this some thoughts. Ang pagkakaroon ng pagiging best in character ay hindi pagiging above everybody else. Ito ay pagiging, pwedeng ikaw yan, pwedeng kahit sino, pwedeng lahat tayo. But let it start with your heart. Kasi sa panahon ngayon, ang usapan, ang uso, paramihan ng viewers, paramihan ng followers, paramihan ng subscribers, puro pagpapakitang gilas. Napapansin nyo ba? Puro pagpapa-impress. Pero hindi ganyang uri ng excellence ang hinahanap ni Lord. Hindi excellent sa paningin ng mundo, kundi excellent sa paningin ng Diyos. Excellent in your own right. At paano natin ito dapat gagawin? Siyempre, una sa lahat, just like the song that we sang, ipasiyasat natin ang ating puso sa Panginoon. Puspos ba ng pag-ibig yung puso ko? May pag-ibig ba yung puso? Yung mga desisyon na ginagawa ko sa buhay, considering that I'm a Christian, kumusta ba? Yung sinasabi ko na ako ay may pananampalataya sa Diyos, ito ba ay nakaka-impluensya sa ibang tao? So, ang challenge po sa atin ngayon, if we want to give our best for our Savior, hindi naghahanap ang Panginoon ng mga bagay na wala sa atin. And the best way to begin is with the condition of your heart towards others. Kung hindi nag-grow tayo in character, magandang pagkakataon ito para lumapit tayo sa Diyos. Lahat naman tayo ay nasa proseso. Wala pang nakaabot sa kaluwalhatian. Wala pang nakaabot. Wala pang nakagraduate na nabubuhay. Lahat tayo nasa proseso. Kung merong kailangan baguhin sa iyo, tingin mo ako rin. And I don't just say it for the sake of saying it. It's true. My wife knows. Pero hindi tayo dapat papayag na mananatili na lamang sa pagiging average in character. Not in the manner of competing with one another, but upon evaluation of who you were in the past. So, huwag kang pumayag na manatili sa average. Ang Diyos na nagligtas sa iyo ay karapat-dapat sa best mo. Amen. So, ngayong araw, gawin natin tong personal. Yung panalangin ni Pablo, sabi niya, Lord, palaguin mo ang aking pag-ibig. Tulungan mo akong mamuhay ng may karunungan, yung pinipili, yung tama, yung mabuti. Linisin mo yung aking puso. Gamitin mo ako para mamunga para sa iyong kalwalhatian. Dahil ang pagiging best in character ay hindi lang kapaki-pakinabang sa mundo. Ito ay kalugod-lugod sa Diyos at magbibigay ng kabuluhan at kapanatagan sa puso habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon.
Let's go to God. Lord, sa oras na ito ay lumalapit po kami sa inyo. May magandang bagay kang nais ituro sa amin sa buong ito, Panginoon. And thank you sapagkat ngayong umaga, inihahanda mo yung aming puso, inihahanda mo yung aming buhay upang matanggap ang lahat ng mga bagay na ipinais mong ipagkaloob sa amin. Help us, Lord, to fully realize that it's possible that we give our best to you, O God. Hindi upang ipagmalaki ang aming sariling kakayanan, kundi ito ang aming pagkaunawa, karapat-dapat ka ng pinaka ng aming buhay. Subalit dahil ang bagay na meron sa pagitan namin at ikaw ay relasyon, at sa pamamagitan ng pag-ibig kami iyong inabot, tulungan mo po kami na simulan namin ang lahat ng bagay na ito na ang pinagninilay-nilayan namin ay ang napakasaganang pag-ibig mo sa amin at ang aming pakahangarin ay ang maibig ka namin sa paraang nais mo. Sa paraang gaya ng halimbawa ng aming mga narinig. Sa paraan na hindi upang tumbasan, sapagkat hindi naman namin kayang gawin yon, kundi bilang pagtugon sa napakasaganang pag-ibig na ibinuhos mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi mo kami sinusukat ayon sa laki ng aming kasalanan, kundi sa aming pagtugon kung anong kalagayan mo man kami nasumpungan. Sa oras na ito, Panginoon, tulungan mo po kami na pakasiyasatin ang aming puso, gaya ng aming awitin. Purify our hearts. Kung merong mga maliliit na mga bagay dito, nakapokus kami sa malalaking bagay, pero yung mga maliliit na bagay ay hindi namin binibigyan ng pansin. Tulungan mo po kami na magsimula sa kung saan kami dapat magsimula. Tulungan mo na makita namin ito. Ipaunawa mo sa amin ito, Panginoon. Gamitin mo mga pangyayari, gamitin mo yung mga tao sa aming paligid, at gamitin mo yung mga salita mo na aming nababasa. Tuwing kami nagdi-devotion, nagbabasa ng iyong salita. Tuwing kami nakikinig ng mga pangangaral, tuwing kami nakikinig sa mga pagtuturo, Lord, tulungan mo po kami na maging bukas dito, sapagkat higit sa pagkain, higit sa pera, at higit sa success, ito ang talagang pinakakailangan namin sa buhay na ito. Sabi mo kasi, lahat ng mga ito ay ipoprovide mo naman. Pero kung ang nanaisin namin ay ang pagharian kami,
pagharian mo kami. Hindi mo kami pababayaan sa lahat ng mga bagay na ito. Lord, tinataas ko po ang bawat isa. Sa sandaling kami magpasya na lumapit sa iyo at aminin ang tunay naming kalagayan at humingi ng kapatawaran sa iyo. Lord, ipadama mo ang iyong napakasaganang pag-ibig sa amin na maranasan namin at matanggap namin ang kapatawaran mo at tulungan mo kaming huwag mahiya na magsimula uli kung iyon ang kailangan. Pagpalain mo po ang bawat isa at patuloy mo kayo samahan as we ponder upon this message that we have heard today. Bless each one, O God, ang pag-ibig ng Diyos at ang patuloy na pakikipisan ng Santong Espiritu, ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus ay tanggapin nating nawa sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. And everyone say, Amen. Amen. Magandang pagkakataon nito, no? Kasi Communion Sunday din. Let's welcome our mga kapatiran na tutulong sa atin para maging maayos ang ating pagtanggap ng symbols of bread and of the blood of our Lord Jesus Christ. Kapag nakapila na po sila, pwede na rin kayong pumila sa gitna at kumuha 2 pila at manatili sa attitude ng pananalangin at pagninilay-nilay bago tayo sabay-sabay nakakain ng tinapay at iinom sa sarong. Hawak po natin ang tinapay at ang grape juice na simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon bilang pagpapaalala sa atin ng napakasaganang pag-ibig ng Diyos ng ipinayat para sa ating kaligtasan na naging dahilan upang magkaroon ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang mga simbolong ito ay pagsasabi ng Diyos sa atin, may pag-asa tayo. Siya mismo ang nagsabi nito
Ini-offer niya ang kanyang buhay para sa lahat sa atin. Mapalad tayo na tinanggap natin ang pag-ibig na ito. At ngayong araw, in the light of the message that we have heard, di natin kayang gawin yung ginawa ng Panginoon, and hindi naman yun ang ating goal. But we can respond doon sa kahabagan at pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating pagsang-ayon ng ating buhay sa Kanyang plano, layunin, at kalooban. Sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na pamumuhay at sa pamamagitan ng ating pagnanais na ang kaligtasang ito na tinanggap natin mula sa Diyos ay matanggap din ng iba. Sa oras na ito, sabi ni Pablo, ito yung pagkakataon na siya sa atin ng ating mga sarili upang ang maging dulot dito sa atin ay pagpapala at hindi sumpa. Let us go to God. Sa pag-alalang ito sa ginawa ng ating Panginoon, whatever it is na pinahayag ng Diyos sa iyo at ipinakilala sa iyo ng Diyos kung sino ka at ano ang iyong kalagayan, kung nakikita mong kailangan mong lumapit sa Kanya, humingi ng tawad, do it. Alalahanin natin ang Kanyang ginawa, ang Kanyang kamatayan, ang Kanyang muling pagkabuhay, ang Kanyang pag-akyat sa langit, at ang muli niyang pagparito upang tayo ay Kanyang makapiling. Kompleto na yung istorya. At hinihintay na lang natin ang kaganapan nito sa ating buhay. The challenge is maipamuhay natin yung nararapat sa isang taong iniligtas ng Panginoon. Lord, kami po ay dumudulog sa inyo sa oras na ito. Hawak namin yung tinapay at ang grape juice sa aming mga kamay. At habang hawak namin ito, Panginoon, narito kami at lumalapit sa iyo. Inaalala namin yung araw, yung napakagandang araw na tinawag mo kami sa kaligtasan at kami nagpasya. Ayaw namin na masayang ang pagkakataong yon, Panginoon. Ang pangyayaring yon, O Diyos. Nais namin na out of what we became after we have received you as Lord and Savior, at sa lahat ng mga bagay na taglay namin, Panginoon, ay mabigyan ka namin ng kapurihan at kaluwalhatian. Maipamuhay na namin yung buhay na walang hanggan kahit kami nabubuhay pa. Maipakita namin sa mundong ito ano bang hitsura ng isang taong nagtataglay ng buhay na walang hanggan. At magliwanag ito sa pamamagitan ng paraan ng aming pamumuhay at pakikitungo sa ating kapwa. Pagpalain mo po ang bawat isa, maging katanggap-tanggap sa iyo ang aming pag-alalang ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sabay-sabay po nating kanin. Naman po natin yung sarili. Magpasalamat tayo sa Diyos. Amen. To be
we say, thank you, Lord, declaring that you set us apart, ready to do your will. In Jesus' name. Amen. 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 Ito si Juan. Si Juan ay ilang taon nang dumadalo sa simbahan. Sa kabila ng pagiging abala niya sa trabaho at buhay, gusto niyang lalong mapalapit sa Diyos. Pero pakiramdam niya ay parang kulang. Nagbasa siya ng Biblia. Minsan nadalo siya sa mga prayer meeting at nanonood ng mga lumang video sermon. Pero kahit anong gawin niya, ay parang laging may kulang. Minsan may narinig si Juan na pagtuturo patungkol sa pagbibigay ng ikapu at nalaman niya na siya at ang kanyang pamilya ay di pala regular na nakapagbibigay ng ikapu. Iniisip niya na inutusan ba talaga tayo ng Diyos na ibigay ang ikasampung bahagi ng kanyang ikinikita sa simbahan? Kailangan pa ba ng simbahan ng pera? Ano bang mapapala ko dito? Bakit ko kailangan mag-ikapu? Naghanap si Juan ng sagot sa mga tanong niya. Kaya siya na mismo ang nag-research. Binuksan niya ang kanyang Biblia pero hindi niya alam kung saan maghahanap. Kaya ginugel niya ang Biblia passages tungkol sa ikapu. At nagulat siya na makita ang dami ng verses tungkol sa pagbibigay. Di lamang sa lumang tipan kundi si Jesus mismo ang nagtuturo patungkol sa pagbibigay sa ating lokal na simbahan. Ngayon, talagang naramdaman niyang kailangan niyang mag-ikapu. Nakita niya na mahalaga na tayo ay mag-ikapu. Di iyon dahil sa kailangan ng simbahan ng pera o kaya ay ini-scam lang nila tayo. Ito ay patungkol sa puso. Nagsisi si Juan sa kanyang pagsuway at sinimulan niyang mag-ikapu sa kanyang mga pananalapi. Nagulat siya sa mga pagpapalang kaloob sa kanya. Naging masaya ang kanyang pamilya, ang pagsasama nilang mag-asawa at sa kanyang pananalapi. Naalala ni Juan ang unang Bible verse niyang nabasa. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sa natin tong napapakinggan, nababasa, pero nandun, ipakikita pa rin ng Panginoon yung kanyang pagpapala. In application po sa sermon, sabi nga, kung mahal natin ang Panginoon, nandun ang pagsunod. At sa pagsunod ay merong pagpapala. Nandun po yung result ng fruitfulness. Okay, manalangin po tayo. Panginoon, maraming pong salamat sa mensahe na napakinggan namin. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na gagawin namin ang mga bagay na ito hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-ibig namin sa iyo. Sa amin pong pagkakaloob, makita, Panginoon, ang naisin namin na sumunod sa iyo. Dalam namin na hindi mo kami pagkukulangin kailanman. Sa iyo po namin binabalik ang mayamang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagbibigay po natin, daan po tayo sa magkabilang gilid at pabalik po sa gitna. Happy giving po sa lahat. I give you praise, for you deserve it. I give you praise for what you've done. I give you praise, for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise when it works out right. Shout of the King is among us. God lives here in our praises. Shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything.
Ayan, para po sa ating praise report, praise the Lord, at matagumpay pong naganap ang ating YA Fellowship last Sunday. Sige po, pakita po natin yung picture. So, ang ating pong mga young professionals, young adults, and young married couple ay pinili pong magpakontrol sa Panginoon at hindi sa flood control. Ayan, so ini-invite po namin kayo every end of the month ay meron po tayong fellowship po yung mga young married couple, young professionals. Kung wala pa po kayo sa aming group, reach out Pastor June para po maisama po namin kayo. Yan, sige po, inaanyayahan ko pong tumayo ang lahat para sa ating closing prayer. Okay, lapit po tayo sa Panginoon. Lord, thank you for the hope and freedom to trust you and for letting us experience your mercy and faithfulness every day that is new every morning, Lord. Bless us with a heart that fully trusts you kahit paminsan, Lord, mahirap. Bless us with kindness and gentleness and help us, O Lord, be excellent in love, have wise decision in everything we do, and of course, bear fruits. This all we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Alright? Ayun, so, isang magandang umaga actually. Sobrang nakaka-bless yung salita ng Panginoon ngayong araw. Kaya minsan paawitan natin ng Panginoon. Magalak tayo sa panibagong sigla na nagmumula sa Panginoon, lalong-lalo na sa